Hello, Peter here, your Pinoy accountant. So, very quick video lang about yung manual submission naman. So, in cases if down yung electronic filing ng BIR, yung EBIR form, or down yung EAFS, hindi tayo makapag-submit ng ating mga attachments sa ating annual ITR. So, pwedeng manual submission. And if required nyo din, if ever you're applying for mga visa, di ba, and mga bank loans, required kasi yung annual ITR nila is yung may stamp received ng BIR. So, ito yung mga i-prepare natin na mga requirements. So, tatlong sets to or three copies. So, number one is yung tax return receipt confirmation. So, ito yung email na matatanggap natin once nag-submit tayo doon sa EBIR form. So, makakatanggap tayo ng email na confirming na na-receive na nila yung ating annual income tax return. So, kailangan yung i-print yon, three copies. So, next is yung annual ITR. So, sa EBIR form, kailangan nyo i-download yon and i-print nyo yung PDF and three copies pa din yung isasubmit natin ng ating annual ITR. So, pag hindi tayo nakapag-submit through EBIR form, makaka-download naman tayo ng PDF copy nun or Excel copy, I think dun sa website mismo ng BIR. So, i-download yon and fill outan nyo manually na yon pag hindi available yung EBIR form. So, next is yung proof of payment. So, if gamit natin like GCash or Maya or MyEG, I mean, wala nang GCash. So, MyEG yung mostly na ginagamit. And through MyEG naman, pwede nyo pa din i-gamitin yung GCash ninyo. Or Maya din, pwede. So, kailangan nyo lang i-print, I mean, tatlong copies ng proof of payment. So, mag-i-email naman yung Maya or MyEG ah, ng proof of payment ninyo. So, kailangan nyo i-print yon. So, next is yung statement of management responsibility of annual income tax return. So, may template tayo niyan. I-click nyo lang sa description natin. So, nakasaad lang doon na kayo yung responsible doon sa mga sinubmit ninyo na ITR, yung mga figures na nakalagay doon. Yung management or yung owner or yung proprietor talaga yung responsible doon sa mga figures na nakalagay doon sa inyong annual income tax return. So next is dito yung madalas na question sa financial statements. So hindi kayo required ng financial statements if kayo ay 8% or nag-avail kayo ng optional standard deduction. So if itemized deduction naman kayo, required kayo mag-submit ng unaudited financial statements. So pag yung annual gross sales nyo is 3 million pababa, hindi na kailangan yung audited. So kahit unaudited financial statements na yung isubmit natin, pwedeng-pwede. So pag lumampas naman tayo sa 3 million yung ating annual gross sales, doon na required mag-submit ng audited na yung financial statements. So next natin is yung mga copies naman ng 2307 na claim natin or 2316 naman if ever may multiple employers kayo, kailangan yung i-save yun sa DVD-R or sa USB. So yung PDF copies na yung isa-save natin. So yung number 6 naman is in relation doon sa sinabit natin na mga PDF copies ng 2307 at 2316. Required din yung notarized sworn statement. So may template tayo niyan. So i-download lang ninyo. So kailangan yung ipanotarize doon sa ating mga lawyers yung sworn statement. So nakasaad lang doon na complete and accurate yung details na nakalagay doon sa PDF copies nyo. The same doon sa original, yung mga nakalagay doon. So next is yung SOUT and email e-submission validation report. So yung mga summary alpha list natin of withholding taxes na ginamit natin yung BIR alpha list entry and validation, kailangan nating isubmit yon or i-print ng tatlong copies. So next is yung mga other attachments if applicable sa atin like mga tax debit memo, prior year's excess credit, yon kailangan natin i-attach din yon. So if ever may mga excess credit kayo, kailangan nyo i-submit yung previous return na sinabit ninyo. So next is, ito, last but not the least na tayo is yung authorization letter naman. So, if hindi kayo mismo yung magsasubmit ng inyong annual income tax return, kailangan gumawa kayo ng authorization letter and yung valid ID nyo, tsaka yung ino-authorize nyo na person, kailangan din yung valid ID niya. So, yun lang yung video natin for today. Just a quick rundown yung mga requirements na kailangan natin i-submit if we will do manual submission or kailangan nating ipatatak talaga yung mga annual ITR natin doon sa ating RDO. So yun lang yung ating video. My name is Peter again, your Pinoy accountant. If may mga tanong kayo, just comment down below. And of course, don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel, Pinoy Accountant. So see you again next time.